ano po, maliit lang itong paliwanag. Alam kong alam na alam nyo na ito. Oh? Kasi everybody, every day, no, alam naman natin, there are a lot of offense. Ako lang, sa umaga, pagka nagmamaneho ko, grabe. Yung offense na nangyayari, yung offend na ng mga motorsiklo, no? I'm not mad, no? Sorry ha, sa mga nagmumotor, hindi po ako galit sa inyo. Galit ako sa sistema, no? Na umiiral dito sa atin. Because I want yung security. Yun po yung lagi kong sinasabi. A lot of my personnel sa planta, minsan babalitaan na lang ako kahit hating gabi o madaling araw. Sir, nabangga po yung motor ni ganito. Bali po yung tuhod. Basag po yung ganito. So sabi ko, nasan yung security? So minsan ganun po ako sa umaga, no? But sabi ko, dapat ma-overcame ko to. Every time. Anyway, lahat po naman tayo siguro dito, marami tayong nararamdamang offenses. Kahit nga sa pamilya. Ang daming offenses. Pagising mo lang sa umaga at nagluto ka ng masarap na pagkain, sabi ng anak mo, yan na naman. Ang sarap na nga eh. Sabihin may tuyot itlog, may sinangag na may maraming bawang. Oh, natatakam na ba kayo? Nasasabihin ng anak nyo, yan na naman. Kayo mga magulang, di ba pakiramdam nyo, pinaganda ka nga eh. Di ba? Sa mga anak naman, naka-99 ka na nga na grade. Masama pa din. Hindi mo pa na perfect, kulang ka pa. A lot of things offended us every day. But, alam nyo, sa pag-aaralan po natin, maybe pagkatapos po natin mag-aral, we will be free from these offenses. Okay? Sorry Nakita niyo ba to? Who will suffer sa mga offenses? Lalo sa bahay, relationship conflict. Sino magsasuffer niyan? Mga anak. Diba? And now, alam naman natin yung Israel and Palestine conflict, no? Yung Hamas. Tumatakbo na yan sa ika-4 na buwan. Marami pong namamatay. No? Ito pong huli nila sa Gaza Strip. Marami na pong nakikiusap ng mga bansa na itigil na yan. Bakit? There are a lot of people will die. Going to die dun sa atake ng Israel. Hindi matapos-tapos na conflict. Binabasa ko yung Bible. Sabi nung iba, gusto lang naman angkinin ulit ng mga taga-Palestine yung lupang inangkin sa kanila nung panahon ng ating Panginoon. Remember, pag nagbabasa tayo ng Bible, lahat halos ng lupa pinapaangkin dun sa mga anak ng Diyos. Pero I don't believe that because the land is for the sons of God. Amen? Yun ang paniniwala natin. Pero siyempre, ang paniniwala ng iba. Kaya nagkakaroon ng conflict. Amen? Road rage. No? Traffic altercation. Ang dami niyan. No? Hindi lang ito, iilan lang ito sa pangyayari. Hindi lang sa Pilipinas ito nagaganap, mga kapatid. Maging sa ibang bansa. Nung nagsisearch ako, grabe pala. Yung road rage, no? Yung pagiging mainitin sa kalsada. Oh, ito yung nagiging, niyan, biro mo, bisikleta at saka kotse lang, mamamaril. Bakit? May offense. Amen? Ito, politics. Nasira na ang unity team. Because of some remarks. Oh? Pero sometimes, pag inugat mo, hindi naman yan problema eh. This is just part of the game. Kaya huwag kayong papasok sa politika. Kasi punong-puno ng laro yan. Amen? And, ito, 10 years, 11 years na magkasama. Imagine ninyo, diniklara pa ni, sino nga yung girl na to? Nagdeklara pa siya ng persona non grata.
Dun sa, sino ba yung Padilla na to? Hindi ako updated eh. Oh? So, napakagandang mga relasyon, no? Na sinusubaybayan, na minsan iniidolo pa ng mga kabataan. No? Tapos, babagsak sa ganitong hiwalayan because of offense. Amen? Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Letting Go of Offense. Hinahanap ko yung aking sorry. Alright. So, nilagyan ko siya ng subtitle, yung How to Overcome the Spirit of Offense. Alam nyo, sabi ko nga kanina, every day, no? Napakadaming pangyayari sa buhay natin na kailangan nating pag-aralan, malagpasan. Sometimes yan po yung sumisira ng buhay natin sa umaga. Amen? Offended ka. Paglabas mo ng bahay, makaka-offend ka din ng iba. Alam niyo ba yon? Kasi meron niyang pagkakataon na parang nagsasalin-salin yan. Mainit ang ulo mo. Naasar ka. Bago umalis ng bahay. Sigurado pagdating mo sa opisina, asar ka din. Totoo ba yan? Kaya ako pag alis ko ng bahay, kahit inis ako, I learn to smile. Pagdating ko sa trabaho, I smile. Kahit napakaraming problema, kaya yung sinasabi ni Sister Jan, labor cases. Araw-araw, ang dami kong labor cases. Babalitaan na lang ako ng mga staff ko, sir, may papel po dyan, ganito kakapal, puro kaso po ng mga driver at pahinante. Okay, sige, tapusin natin yan. Madali lang yan. Tapos may darating sa sulat from NLRC na kinakasuhan ka doon. Tama yung sabi ni Sister Jen, minsan wala ka namang inargabyado. Pero dahil tinawag na Department of Labor, yung DOLE, kaya pabor sila sa labor. Pero kung tinawag na Department of Management yan, pabor sa atin yan. Diba? So that's why, ano bang pag-uusapan? Bakit kailangan mo ma-offend? Amen? Anong sinasabi ng Bible sa Philippians 1:9-11? And this I pray that your love may abound still more in knowledge and all discernment. That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Amen? Sabi ng verse 11, being filled with the fruit of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Hallelujah. Pagpalain ang pagkakabasa ng iyong salita, O Diyos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Etong offense ay sinabi po sa atin ni Apostol Pablo. It will come. Kaya sabi niya, approve the things that are excellent, that you may be sincere without offense. Amen? May babala po dyan. Huh? Ayaw na niyang pumindot, sister. Offense in Greek word is skandalizo. A trap or a snare. A man that is living in offense is like a rat that has been trapped. You are in snare. Nakakita na ba kayo nung trap ng daga? Na nilagyan ng kaprasong, hindi keso ngayon ang kinakain ng daga, ha? Hindi na keso. Ham. Ham na. Yun na yung paborito niya ngayon. No? Pag nilagyan mo, para tayong ganon. Na pagka tayo na-offend, para tayong na-trap. Amen? And this trap, sabi nga,
is to put a stumbling block or impediment in the way upon which another may trip and fall, metaphorically to offend, to entice to sin. Kagaya na sinabi ko kanina, why? Offended ka. Okay? To cause a person to begin to distrust and desert one who he ought to trust and obey. Kahit yung mga kaibigan mo, hindi mo na pagtitiwalaan. Kahit mga kasama mo, hindi mo na pagtitiwalaan. Why? Because you are offended. Offense. Amen? What is offense? Offense, it is an emotional state or response resulting from displeasure, hurt, anger, and outrage, usually caused by the word and the action of people. Mahirap namang ma-offend ka, wala namang gumagawa ng offense sa'yo. Hindi ba? Sometimes may nasabi lang yung kaibigan mo sa'yo or kasama mo sa'yo na hindi maganda. Offended ka na. Brother, pakiayos mo yung dokumento. Kailangan ko yan sa loob ng 1 oras. Ang kapal ng dokumento. Parang yung isang head doon sa amin. Pag nagpapadala ng mga cases ng mga drivers and helpers, lalagay niya doon. For issuance of notice to explain immediately. Parang may secretary. No? Ibabalik ko naman sa kanya. Please facilitate the notice to explain. If you don't know it, I will teach you. Actually, hindi naman kami ang dapat gumawa. Kasi hindi kami nakakaalam ng istorya. Kaya lang, alam niyo yung pinuntahan kong planta na yon, no one knows about the labor relations. Kasi bago. At wala silang naranasan. No? Kaya nakakapagod minsan. Kaya nung naglalakad kami ni Eunice nung one time na nagbakasyon kami ng ilang araw, sabi niya, Dad, kamusta? Sabi ko, nakakapagod na parang gusto ko nang umalis. No? But sometimes, yung mga staff ko nagsasabi, Sir, hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong gagawin. Because our job is a vocation. Amen? Yung pagiging HR practitioner is a vocation. Kaya minsan ang hirap. Pero don't worry, darating din tayo dyan. Amen? So sabi niya ba, offense is the name given to the emotional feeling or the emotional state that a person lives as. Mga iniwang sakit at pait. Diba? Marami yan. Nag-break kayo ng boyfriend mo. May pait. May offense. Kaya pagdating mo sa isang relasyon ulit, no wonder, magkakaroon ka ulit ng problema. Amen? Nagaganap yan. Alam niyo yung mga artista, kaya hindi na namin masyadong pinasok ni Pastor Rian eh. Kasi ayaw namin ng intriga. Diba? Maraming issue. Hindi matapos-tapos. Kaya yung isa umamin na, I am not the one. I am not the third party. Hindi ko alam kung sino yung pinag-uusapan natin doon. And then, sabi niya, offense is the root cause of lack of love among brethren, believers, and people in any society, media, politics, sports, and especially family. Amen? Lack of love. Alam niyo ba yun? Misa may mga mag-asawa hindi nagkakatinginan eye to eye. Parang pagkausap mo, magkakaiba ng itsura. Amen? Nakakita na ba kayo ng pamilyang gano'n na hindi nag-uusap? Kagaya ng pinag-usapan kahapon, sabi nga ni Pastor Ayan, minsan tatawagin na lang para kumain, gagamitin pa yung cellphone. Baba na, kakain na. Parang akala mo, layo, isang hakbang lang naman ng bahay. Diba? Why? Because this media, masyado sinira ang buhay ng bawat isa.
Itong mga tool na to, no? Facebook, whatever. Kaya nung minsan nagbalitaan dun sa grupo yung Facebook nila na hack. Yung kanilang mga account na hack. Kasi pasok pa kayo ng pasok dyan. Tapos hindi naman yung mga kayang i-secure. Kaya sabi nung mga friend ko, mga staff ko, Sir, hindi ka ba nag-open ng Facebook? Never. Minsan-minsan, parang pag nasilip mo, dami ng chismis. Tama na yan. Alam nyo, hindi ko minamasama yung mga tool na yan. No? That is common now. But beware. Beware. Minsan dyan natin nakukuha yung mga bagay na hindi maganda. And it offended us. Amen? Offense is the bait of the enemy. Sabi sa Romans 16:17-18, Now I urge you, brothers and sisters, to keep your eye on those who are causing division and stumbling blocks. Contrary to the teaching that you learn, turn away from them. Kung hindi namin tinuturo dito, iwasan nyo. Amen? For such people do not serve our Lord, the Messiah, but only their own belly. By their smooth talk and flattery, they deceive the heart of the unsuspecting. Sometimes yun ang problema. Because we don't want, no, na magkaroon ng mga parang naguguluhan tayo, doon tayo aatakihin ng ating kaaway. Kaya tama yung patotoo ni Sister Jen. Naguguluhan ka, make a right decision. Make a right decision. Parang nung message sa akin, nung birthday ko, sabi nung nag-message, make a right decision. Full of wisdom. Amen? Ewan ko kung anong pinatutungkulan doon, pero mukhang alam ko na. Sometimes we must have that wisdom coming from the Holy Spirit. Amen? So maraming bagay. Maraming bagay. Kung naguguluhan tayo, mas lalo tayong aatakihin. So let us be firm. Amen? Let us be firm sa Word of God. Kasi yan po yung kailangan natin. Mamaya, mas lalo pa nating palalalimin yan, mga kapatid. So, tinagalog ko lang. No? Kasi sabi ko, mamayang hapon ako ulit. Kaya nilagyan ko na ng ibang mga verses na Tagalog. Basahin nga natin, mga kapatid. Kasi mga kapatid naman yung umpisa eh. Basahin natin. Mga kapatid, at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, kundi sa sarili nilang hangarin. Amen? Tuloy nga. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman sa pamamagitan ng mahuhusay at magaganda nilang pananalita. Oh, praise God. Oh? Yan yung atake ng ating kaaway. Amen? Kaya, huwag tayong magkulang sa kaalaman. We should learn the Word of God. Kaya yung tinuturo namin dito, sana po wag masayang. Because we hardly study this message. Hindi po kami tatayo dito ng kulang-kulang. Kagaya ng pinanganak ng February. But thank God, kahit nakulang yan, pinanganak pa din ako. Sometimes there are a lot of offense.
Nung February 12, yung isang staff ko lumapit sa akin. Bagamat may mga hinanda silang gift, no? Binigyan ako ng coffee maker, binigyan ako ng coffee from Tim Horton. Sabi nung isang staff ko, "Sir, pasensya na po. Wala po kami nabiling cake para i-blow nyo ngayong araw na to." Sabi ko, "Don't worry. May mamon akong dala dyan. Lagyan natin ng kandila. Pwede na yan." Saka sabi ko, "Don't worry, nakapag-blow na ako ng candle nung last day pa." Bumili yung anak ko ng cake na masarap. So, binlo ko na yung candle. Okay na yan. Tapos na yan. Sometimes, in a little thing, na-open tayo. Kaya nasisira yung buhay natin. Why? Kasi wala tayong kaalaman. Bakit mo bubuhay ng sarili mo sa offense? Kung meron namang ibang way. Amen? Kaya nga, pwede bang makahiram ng dalawang kalalakihan? Pastor Ray, Pastor Ayan, sorry, wala akong lutuan. Wala akong lutuan. Kaya Pastor Ray at Pastor Ayan, pwede bang tumayo kayo dito? Ayan, no? Kaya ako sila pinatayo kasi mga modelo po kaming tatlo nung araw. Medyo iniwasan na lang namin. Ayan. Amen? Kung may sinabi si Pastor Ayan kay Pastor Ray na ikinasama ng loob ni Pastor Ray, amen? I-harbor niya yun against Pastor Ayan. Tama? Tama po? Uy, makiilam kayo, makisagot kayo. Nakaka-offend kayo, ha? So, babalik. Magkakaroon lang ng gap between. Amen? And both of them will suffer. And the root cause of them is self. Sarili. Pakialam ko sa'yo, hindi ko mo't pogi ka. Lamang ka na sa akin. Ako naman ang pinakabatang pastor. Amen? Sasabihin naman ni Pastor Ray, ano ngayon, pinakabata ka? Mas pogi naman ako sa'yo. Pero hindi nila alam, mas pogi ako at mas bata. Anyway, thank you, gentlemen. Praise God, no? The root cause of them is self. Kung meron mang nagka-offend, o na-offend yung isa, nagkaroon na offenses yung isa, they are both, yung root cause po nito ay self. Self-esteem. Na-insulto ka. Self-worth. Feeling mo na-abuse ka eh. Self-centered. Most of the time. That is the reason why may offense. Sarili mo lang. Para kang si perfecto. Ako lang ang tama. Ako lang ang tama. Kaya pag may nasabi sa yung pagpuna, akala mo, binibira ka na. Saan yan yung problema? We don't accept constructive criticism. We don't accept advice. Why? Ang feeling natin, magaling tayo eh. Wala tayong pakialam. Diba? Kaya sometimes, may mangyayari lang, maliit na bagay. Maliit na bagay. Maliit na bagay, para ka nang binato ng hollow blocks. Kaya dito matutunan natin. Huwag tayong mamuna. Kung meron man tayong punahin, dapat punahin muna natin ang ating sarili. Di ba the Bible says, bago ka magpuna, tingnan mo muna yung nakabara sa mata mo. Yan ang kulang. Maraming mga tao ngayon, masyadong mahusay. Magaling. Remember, we are one body. May kanya-kanya tayong papel. Kung ikaw man ang ulo, huwag kang mag-alala. Hindi gagalaw yung baso nang tinitingnan mo lang. Kailangan mo ng kamay para ma-move yan.
Hindi, kahit ikaw ang ulo, hindi ka makakarating doon sa lugar ni Brother Isaac kung wala ang mga paa mo. Alam ka, naglalakad ang ulo. Naalala nyo ba yung lagim? Di ba? Gabi ng lagim, ulong hindi ko na inabot yung Pastor Ray. Kunento lang sa akin. Maraming ganyan. Offense always came from disappointment or disappointed expectation. Self-centeredness. Offense will always come every day, everywhere, and all the time. Alam nyo, kaya tayo na-offend because of our expectation. Kaya ako na-offend because of my expectation na may gagawin ng gobyernong ito para maisaayos ang batas trapiko. Minsan nasasabi ko pa nga, laki-laki ng binabayad mong tax, wala kang mapala. Pero don't worry na. Hayaan mo na yan, binigay mo na yan, hindi hayaan mo sila. They are accountable. Minsan binigay na natin, gusto pa nating tingnan kung saan gagasusin. Kaya pag binigyan mo ng 100 ng wife mo, huwag mo nang isipin. Maghapong kang pakakainin yan eh. 100? Tatanungin mo pa, saan mo ginastos yung 100? Anong binili mo? Di ba? Tama. Ay, kahapon lang binigyan kita ng 50 pesos ha. Di ba? Sometimes, ang liit na bagay. Pero, alam nyo, yung offense will always come and come. Every day, everywhere, anytime. Sabi ng Bible yan. Sa Luke 17:1-2, sabi niya, Then he said to the disciples, It is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones. Mga kapatid, sinabi ng Bible yan. No? Sa Tagalog, sabi niya, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Amen? Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingan ng bato at itapon sa dagat kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isang maliit na ito. Amen? Offense comes every day. So we must shield ourselves with the Word of God. Nantok na kayo? Nakaka-offend. Hindi man na kayo mag-amen. Joke, no? Joke. Sometimes, that is the reason why. Because we expect. Na-expect ko ang rating ko 5 eh. Kasi ganito, ganyan. Tapos bigla kang kakausapin ng boss mo, gagawin kang sacrificial lamb. Sorry, Orly, 5 ka sa rating, pero gagawin kitang 4. Kasi masasuffer yung operation. First time, sabi ko, okay, sir, no problem. Do it. Walang problema yan. Second year, tinatawag pa ako ulit. Kinausap na naman ako. Ano, sabi ko sa kanya, medyo parang hindi na to patas. May karapatan din ako. Yan ang problema. May karapatan din ako. Oh? Sabi niya, paano yan? Ganto. Hindi ako makatulog eh. Matulog ka ng mahimbing, sir. Sige na, gawin mo na akong 4. Matulog ka lang ng mahimbing. Nakakainis. Oh? Nakakainis. Pati pagtulog niya sa'yo isisisi. Diba? On the 3rd year, sabi ko sa kanya, this will not happen, sir. Let us try. Pirmahan mo lang itong gagawin kong dokumento. Pagka ito napirmahan mo, papadala ko sa ating BM. Pag pinirmahan ng BM, that's it. Okay na tayo.
Baka hindi pumasa. Subukan natin. Third year, ginawa ko lahat 5. Walang problema. Sige, total kumita tayo, boss. Pagdating dun sa BM, pirma. See? Nakatingin tayo kasi sa hindi pwedeng maganap. Ang tingnan natin, yung pwedeng mangyari. Hindi mo pa sinusubok, umaatras ka na. So that's why offense comes. Why? Yung expectation, no, ng both. Yun siya sabi ko. No? Offended ako. Bakit? Parang argabyado ako rito. But alam nyo, I learned to say to myself, wala naman yan eh. Ang mahalaga na trabaho natin yung dapat gawin natin. Wala naman yan. Bagamat sabi ko, medyo malaki din ang diferensya. May amount din yun. Ba't ka ma-open kung yun yung purpose eh? Remember, anything that nagaganap ay may dahilan. Amen? Kaya yung birthday ko, sabi ko, aba, hindi masyado, even yung mga close ko, hindi bumati, walang regalo. Okay lang. Paggising ko sa umaga, regalo na yun. Diba? Minsan, masyado tayong offended sa mga bagay. Hindi mo lang ako pinansin, ang ganda ng buhok ko. Hindi mo lang ako pinansin, bagong gupit ako. Wala ka ba napansin? Bakit? Kita papansinin. Diba? Sometimes yung mga ganong bagay, leave it alone. Iba, ano nyo na yan? Huwag nyo nang pansinin. Masisira lang araw nyo eh. Kaya sabi ko sa mga staff ko, huwag na tayo magproblema dyan. Halika. Total, wala naman yung mga boss eh. Kain tayo. Sometimes, there are offenses na pag hinarbor natin sa life natin o sa buhay natin, magkikreate yan ng another block of offenses. Maging sa pamilya mo, madadala mo yan. Amen? The moment Satan decides to destroy men is through offense. It is Satan's strength. Kalakasan ng kalaban yan. Kaya wag nating hayaang maganap sa buhay natin. Mas malakas ba ang Panginoon? Ulitin ko, mas malakas ba ang Panginoon? So never tayo magpapatalo rito. Amen? Sabi sa Luke 7:18-23, medyo mahaba-haba po ito ha. Ito gusto ko maintindihan natin. This is the lesson of John the Baptist. Then the disciples of John, pakitulungan nyo nga akong magbasa. Huh? Sabay-sabay po. Para tayong mga para akong teacher. Ready? 1, 2, 3. Read. Or do we look for another? When the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, are you the coming one, or do we look for another? And that very hour he cured many of infirmities, affliction, and evil spirit. And to many blind he gave sight. Jesus answered and said to them, go and tell John, no? The things you have seen and heard, that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have the gospel preached to them. Ito, tandaan nyo ha. The blessed and blessed is he who is not offended because of me. Amen? Why? Naririnig ni John the Baptist, ang daming ginagawa ng pinsan ko na to. Napakadaming ginagawang kabutihan. Pero mukhang ako, pinabayaan ako sa kulungan. Kaya alam nyo mga kapatid, huwag na natin basahin yung Tagalog mamayang hapon na ito, no? Baka manawa kayo eh.
The things that offenses has taken from us, offense has taken away our relationship with God. Amen? Nung time na yon na na-offend, actually, na-offend talaga si John the Baptist. Kasi narinig niya yung pinsan niya, ang galing. Daming ginagawa. Tapos siya pinabayaan. Amen? Na-offend siya. Offense sa aborted prophecies. Hindi naman dapat mamatay si John the Baptist. But because of offense, na-offend siya. O ano nangyari? Yung ulo niya nilagay sa platter. I'm not telling now na pag na-offend ka, mamamatay ka. But unti-unti, kakainin niya ng buhay mo hanggang sa ikaw ay magkaroon ng problema sa sarili mo. Offense has empowered the oppression of witchcraft in life of people. Unti-unti, kakainin ka ng offense hanggang sa hindi ka na makapagpahinga. Imagine mo, yung naka-offend sa'yo, tulog na tulog, naghihilik pa. Ikaw, gising na gising, at iniisip mong gantihan siya. Why? Offense equals revenge. Lalo na tayo, mga kapatid. Aminin man natin. Minsan ayaw natin magpatalo. Isang araw, makakabawi din ako sa'yo. Akala mo, nakaisa ka. Sa susunod, dadalawahan kita. Diba? Kahit sa trabaho natin, sa eskwela lang, hindi mo pinakopya, ha? Sa susunod, nanakawin ko yung test mo. Why? It develops at nag-harbor yan ng anger. Okay? Kaya nga may PGH, yung madalas sabihin namin ni Pastor Ayan, puot, galit, at hinanakit. Alam niyo ba sa ospital, hindi lahat may sakit. Karamihan dyan, mga may anxiety, oppressed. Why? Nade-develop yung sakit. Alam niyo yung mga may sakit sa puso. Batang-bata pa, inatake. Kaya yung manager namin sa head office, tinawagan ako nung ako'y na-confine. Ninervyos naman ako sa'yo. Kasi nag-aalala ako, ba't nilipat pa kita dyan? Ang dami pa ng problema dyan. Sabi ko, no, hindi po yun ang problema. Kayang-kaya ang problema dito dahil nandyan naman kayo. Sometimes, dahil nag-harbor tayo ng anger, nauuwi yan sa pagkakasakit natin. Kaya kung may sakit ka ngayon, isipin mo, baka meron kang offense na hina-harbor sa buhay. Amen? The fruit of offense, ito po, bitterness, resentment, unforgiveness, hatred, anger. Ang dami niyan. Avoiding the trap of offense. Abide in the word. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sabi po yan sa Psalm 119, verse 105. Kahit madilim na madilim, ang salita ng Diyos ang iyong magiging ilaw. Magiging gabay mo yan. Amen? Then, cultivate the fruit of the Spirit. Ano ba yung sinasabi ng fruit of the Spirit? Sabi nga, ano ba yung fruit of the Spirit? Nuna nyo kagad yung love. Sa dulo po yun. Sa dulo yung love. Diba? And, ang pinakamahalaga ay pag-ibig. Ang lahat ng fruit of the Spirit, ang pinakamahalaga at dulo niyan ay pag-ibig. Why? Kung umiibig ka sa kapwa mo, offense will not come. Kahit anong pasabihin yan sa'yo. Sasabihin mo dyan, God bless, brother. Ang pangit naman ng sapatos mo. Ang pangit naman ng suot mong t-shirt. Ang pangit naman ng suot. Pangit pa ba to? Pangit pa ba to? Bakit pangit?
Pangit yung nagsusuot siguro. Pero, God bless. That is our response. May maling sinabi ang kasama mo, katrabaho, kaklase mo, God bless. Amen? Huwag niyo nagdugtungan. God will revenge for me. Tama na yun. God bless na lang. Oh? Then, choose your teammate wisely. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit maayos tayo. Pag dumating ang mga pagkakataon na kasama mo ay hindi, uuwi ka rin sa pagiging hindi maayos. Kaya beware. Oh? Then, keep a clear conscience. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Sabi yan sa Acts 24 verse 16. Thank you dun sa aking anak. Siya po ang naghihimay niyan. Iniisa-isa niyang ayusin. Kaya kagabi parang napipiko na. Sabi niya, Daddy, nasusunod. But inaayos pa din naman niya. Kaya thank you, anak. Okay? How to overcome the spirit of offense? First, acknowledge that offense will always come. Binanggit ko na yan kanina. Every day, every time, everywhere, and at all times. Nandito ba ang kaaway natin si Satanas? Kahit nasa loob tayo ng church, nandito yan. Every day, nandyan yan sa tabi mo. At inaabangan niya lang kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Amen? Kaya acknowledge mo lang, okay, andiyan ka lang offense, pero huwag kang mangunguna sa akin. Sisipain kita. Then, don't quickly turn to others to respond without serious consideration and prayer. Pag may sinabi sa'yo, pag-isip ka muna. And then, consider the situation and pray. Baka mamaya, mainit ang ulo niyan. Minsan yung boss ko, papatawag ako noon. Orly, punta ka dito sa office. Sasabihin ko, bakit? Sasabihin ko doon sa staff, bakit? Mainit ba ulo? Hindi naman, sir. Baka may tatanong lang sa'yo. Pagpasok ko, Sir, good morning. Ano pong problema? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may darating tayong mga bisita, etc., etc., at ikaw ang mamahala ng lahat-lahat. Adi, ano sasagot mo? Yes, sir. Parang yung kanta natin kanina, yes, Lord. Yes, Lord. Yes and amen. Diba? Boss yan eh. So, anong gagawin mo? Pagkatapos, babalikan ko lang siya. Sir, ilang tao? Anong kailangan mo? Breakfast, lunch, hanggang cocktail ba? So, anong gagawin natin? To, bahala ka na. Expect. Kasi sanay ka naman dyan. Okay na yan. Ganyan. So, na-offend ba? May nangyari ba? Wala. Because we accept that we have boss na pwedeng mag-utos sa atin. Hindi yung, ako na naman ang unurusan, punta dito yung mga bisita na yan, tapos ako mapapagod. Murmuring is an offense. Amen? Third, pray and walk through forgiveness even if you don't feel it. Ang hirap. Ang hirap magpatawad. Lalo na kung ikaw ay masyadong na-offend. Ba't ano sinasabi ng Bible? Love your enemy. Hindi naman niya sinabing, love your friend. Sabi niya, love your enemy. Why? Kasi alam naman niya, friend mo na yan. Ba't kailangan pang mahalin? Friend mo na nga. Love your enemy. Amen? Then, cultivate a heart of forgiveness and seek to see others through the eyes of Christ. Tumagos ka na lang. Tingnan mo na lang, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Ang pag-ibig ng Diyos ay agape love. No matter what, mahal kita kapatid. Mahal kita brother. Mahal kita classmate. Mahal kita. Why? Because the love of God is overflowing. Pag nagmahal ang Diyos, hindi lang kapraso. Punong-puno ng pagmamahal.
Amen? And then, last, we must also guard against the enemy's tactic by putting on the full armor of God and staying rooted and grounded in the love of Christ. Puro love, puro love. Kahit sa pamilya natin, ano man ang nagaganap, lalo na tayong mga tatay. Sa pamilya natin, mga kapatid, lalo na tayong mga tatay, ulitin ko, we must show love to our family. Kahit ano pang palpak niyan. Minsan, magsasabi ako, sorry Vince, minsan sinasabihan ko si Vince, hayaan mo na yan anak, tulungan na lang natin. Hayaan mo na yan. Matatapos din yan. Yung isang galit na galit. Yung isang kapatid ko, ganyan-ganyan. Hindi man lang iniisip. Tama na yan. Mahalin na lang natin. Hayaan mo na lang. Kaya sabi, hayaan na naman. Hayaan mo na lang. What will happen? You will be free from offense. You will be free from hatred and anger. And you can sleep ng maayos. Amen? When you firm up your mind that you will not be offended, you've given Satan a blow that he will never recover. Huh? Diba? Ano ba ang sabi sa Bible? Satan is like a roaring lion na walang mga ngipin. Huh? Lalo na pag sinuntok mo na yan, lalong walang magagawa yan. Pero kung tatanggapin mo, kahit walang ngipin yan, unti-unti ka pa rin kakagatin. Okay? Don't put a hold or put a place kay Satan sa buhay natin. Parang yung awit yan eh. Di ba? Alam niyo ba yung Electrolux? I'm gonna knock on your door. Di ba? Keep on your door. Oh, keep knocking on your door. Di ba? Pag binuksan mo na, sabi ni Nancy, mali yata yun. Huwag ka namang ilam. Di ba? Pag nakapasok ang paa niyan, hindi mo na masasarado yan. Maaalo ka na niyan. Ganon din si Satan. Don't put a hold kay Satan. Amen? If you tie your joy on what people will do to you, it will destroy your life. Unti-unti, kakainin ka niyan. Huh? Lalo na pag pinayagan natin siya. Huh? The number one way to shift our cranky, bitter, offended heart is choosing to be thankful for the good deal we have received from God when we didn't deserve it. Offense is a choice. Love is a choice. Tama yung sabi ni Pastor Ryan, choose love. Amen? Kaya nga diba, yung buhay natin, unti-unti, no? Nabasa ko sa Bible, sabi niya, dati ang buhay ng tao nasa, minsan maabot ng 800 to 900 years. Methuselah is one of the oldest. Pero tayo ngayon, 80, minsan nga 60, minsan 40. Why? Because punong-puno ang buhay natin ng grief, ng offenses. Kaya humihina ang resistensya. Nung last Friday morning, nagpa-event ako dun sa office. Ano lang naman, simple na run. Biglang may mga naglapitan sa akin, Sir, ulitin natin to. Kasi nakakatulong sa amin mawalan ng stress. Sabi ko, hayaan nyo, gawin natin weekly. Huwag naman, Sir, weekly. Kahit twice a month. Sabi ko, sige. Kasi nakakawala ng stress. Lalo na kung masaya. Kaya di ba may awitin dyan? The joy of the Lord is my strength. Di ba? Hindi ko lang alam na nakalimutan ko yung isang awit eh. Yung the peace of God is my strength. The joy of God is my strength. Amen?
Kaya sabi dun sa Psalms 19:165, great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. One of those keys that have allowed us to live a life of true freedom and peace without the pressure of trying to please everyone is learning how to choose not to take offense. Amen? Napakasarap ng buhay. Napakasarap. When the Lord comes to us, the joy of the Lord is our strength. Minsan yun ang nawawala. We keep on trying and trying and trying na mabuhay dito sa mundong ito. But yung joy ng Lord, hindi natin pinangahawakan. Yung kanyang kapayapaan o yung peace na binigay niya sa atin, nawawala. Why? Because of offense. Amen? 5 happy reasons. Medyo bibilisan lang natin, no? 5 happy reasons to overlook an offense. Let's be clear. Overlooking an offense must not be confused with submitting to abusive people or morally and ethically unacceptable circumstances. Jesus calls us to be foot washer, not doormats or batmats. Amen? Tayo po ay tagapaghugas ng paa, hindi po tayo ang punasan ng paa. Amen? When we overlook an offense, we can rejoice that we're growing gospel sensibilities and tasting true glory. The Bible says, good sense make one slow to anger, and it is glory to overlook an offense. Proverbs 19:11. Second, sabi niya, when we overlook an offense, we can rejoice that we're starting to acknowledge our own sin. We are not living perfect. Nagkakasala po tayo. Kaya kung may nagkasalang iba, tanggapin natin. Kasi nagkakasala ka din naman. Amen? Hindi po ako nag-iisip dito ng kung ano pa man. But sometimes, akala natin, sila lang ang may kasalanan. Pero normally, both of you have sinned. See, we are living here. No? Nandito pa tayo sa buhay natin ito. Sa katawan lupa. Amen? Don't be distracted. When we overlook an offense, we can rejoice that God, grace, and Spirit are becoming more operative, transforming powers in our lives. When we overlook an offense, we can rejoice that we're gaining freedom from living as approval seeker. When we overlook an offense, we can rejoice that we're getting better at forgiving others as we've been forgiven by Christ. Amen? Pinatawad ka. Magpatawad ka. Sometimes yun ang kulang. Yun ang magkakamali ng isang tao. Na because of himself, myself, hindi niya na tinanggap ang ibang bagay. Kaya, alam nyo, what will forbid us para maging masaya? Kung ang joy ng Lord ay nasa atin. Kung ang peace ng Lord ay nasa atin. Kung ang blessing ng Lord ay nasa atin. Kaya nga, to have, no? Ito po yung advantage ng offense-free life. Number 1, it produces tremendous joy not only in happiness. Kaya nga, di ba may kantang Joy to the World. Hindi po yan para sa isang tao lang. Para sa ating lahat yan. Alam nyo, may iniisip akong awitin, pero siguro mamaya na lang, baka abutin tayo ng 12:00.
Then, tremendous dimension of spiritual power, heavy dimension of the anointing. You cannot preach sa harapan na ito kung ikaw ay offended. Why? Anong lalabas sa bibig mo? Offense. Makabawi nga dito sa taong to na naka-offend sa akin pagkakataong ko na to. You cannot preach when you are offended. You cannot share gospel kung ikaw ay offended. Sometimes it nagagamit yan, no? Para makabawi. Pero no, that's not approved sa atin. Amen? Living offense-free life is to be sickness-free. Sabihin nyo nga, sickness-free. And antok-free. Then it produces believer security, not insecurity. Sometimes offense is the product of insecurity. Insecure ka. Kaya ako, pag sinabing lamang si Pastor Ray ng 2 paligo sa akin, okay lang. Kapatid ko yan eh. Pag magkapatid, magkasimpogi yan. Diba? Kaya si Pastora Ses nagkakamali sa amin. So, tatawagin ako, Pastor Ray. Ray. Orly po. Isa naman, Ray. Si Orly naman. Pero ang paboritong apo ni Pastor Res ay si Orly. Para McDonald lang. When you remember the love of God and what He has done for you and how He blessed you, you will hardly have the time for offense. Isipin mo lang, yung buhay mo na to, binigay ng Diyos eh. Bakit ka ma-offend? Amen? Alam niyo kung na-offend ang Panginoon, nung sinabi ng mga tao sa Kanya na, sino ka ba? Bakit mo sinasabi yan? Na sa 3 araw ay mabubuo mong gibain to at mabubuo mong muli ang templong ito. Na, halos ginawa ng matagal ng aming mga ninuno. Offended sila, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Truly, within 3 days, this temple will rise again. Hindi nila alam yung katawan ng Panginoon ang pinag-uusapan. Napakadami. Pag nagbabasa tayo ng Bible, napakayaman. Amen? Victorious life is to develop the best defense against offense. The best defense against offense is a healthy and growing relationship with God. If we are devoting our lives to God, we will be able to meet offenses with the loving, confident, hopeful, peaceful, and yes, even the joyful attitude of the poet who wrote Psalm 119. When David wrote Psalm 119, grabe yung joy niya dyan. Amen? Basahin nyo na lang po yan. Wala na tayong time para pag-aralan yan. Amen? Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Hebrews 12:14-15. And then, sabi niya dun sa Colossians 3:12-13, therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Amen? Ang ganda po ng verse na yan. Wala pong pwedeng sabihin ang tao na hindi ko kayang patawarin yan. Hindi ko kayang palagpasin ang mga ginawa niyan. Because God forgave you of your trespasses. God forgave you of all your sins.
God forgave you of all your shortcomings. Actually, pinupunuan ka ng Diyos. Amen? Kaya alam nyo, the secret of this life is joy. Kaya si Sister Joy, nakita nyo, every Sunday, walang puknat. Every Sunday, nagpapatotoo dito. Little things, big things, whatever. Because he has joy in her heart. Amen? Kaya kanina nung nagpapatotoo si Pastora, I feel joy. Why? As head pastor of this church, napakagandang isipin o napakagandang makita na every day the strength of the Lord ay nasa kanyang buhay. Why? Hindi siya iniwanan ng joy. No matter what. Kaya mga kapatid, wag tayong malungkot. Sabi nga, wala namang isang buhay na madadagdag sa iyo o isang oras o isang minuto ng buhay mo ang madadagdag sa iyo kung ikaw ay malungkot. But joy will add life. Amen? So dahil inaantok na kayo, at alam ko namang hindi ako na-offend. Hindi ako ma-offend. Because, no matter what, alam nyo, may learnings ako dyan. Merong isang kwento na meron siyang kailangang puntahang lugar para mag-preach. Pagdating niya doon, na-late siya, mga 1 minute. Yung mga tao na inip, umalis. Pero sabi niya, I prepare this preaching. Di bale, mga puno, mga ibon, kung ano pa man, kayo na lang ang kakausapin ko. He preached for 1 hour. Imagine niyo. Ako, 45 minutes pa lang. Sila ay hindi inantok. Yung mga puno, nagwawagaywayan. After that, after a year, may lumapit sa kanya. Pastor, remember, you preach in the lumberjack na wala pong mga tao, puno, ibon, at kung ano pa man ang kausap nyo. Nandun po ako sa likod ng puno, nagtatago. Sabi ng pastor, puno ka rin. Joke. Pero alam nyo, sabi ng pastor, it's a good thing that you receive the joy of the Lord. The good thing that you deserve the better life of God. The good thing that you deserve the peace of mind that God gave you. And now, live it happily ever after. Amen? Napakagandang word. Kaya mga kapatid, alam nyo, bago tayo matapos, gusto kong bigkasin natin to. Alam ko may mga offended sa inyo. Huwag niyong sabihin sa akin, wala. We are not living perfect. Sabi ko nga. Na-offend tayo. But please, yung offense na yan, ibasura natin. Let it go. Para kang nakakulong. Nakakulong ka, alam nyo, unti-unti, baklasin nyo ang mga rehas. Baklasin nyo ang mga rehas ng hatred. Baklasin nyo ang mga rehas ng dissatisfaction. Baklasin nyo lahat. At sabihin natin, sabay-sabay po tayo, in the name of Jesus. Sige nga po, pakilakas.
Amen. Amen. Alam nyo, napakasarap bigkasin. Araw-araw. Paglabas nyo ng bahay, offense will not come in Jesus' name. I will not be offended in Jesus' mighty name. Amen? I will live with joy, happiness, and peace. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.